So ayun 'no, nung nagsimula na akong mangarap, naging specific na ako dun sa gusto ko. Sabi ko, "Ito yung gusto kong kotse." Okey, kasi kumikita naman na ako 'no, nakakatulong na ako. Yung goal ko na kumita nangyari, eh. Yung goal ko na madagdagan yung income ko kahit may iba akong pinagkakaabalahan that time, nangyari. Tapos, nung ginugol ko na yung kotse, nung pumunta na ako sa casa, sabi ko, "Ito yung kotseng gusto ko." Hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit, katamtaman lang at, 7-seater. Kasi 'pag kotse ka ako paano ko naman madadala yung pamilya ko. Laging iniisip ko, eh, kasi mga pamangkin ko po, 3 'yan, eh. Yung 3 kong pamangkin, ako na kasi yung wala pa akong anak that time, 'no. Ah, Meron akong 2 pamangkin na daddy na yung tawag sa akin kasi single mom yung kapatid ko 'no. So, sabi ko, nanay ko, tatay ko kung kotse lang hindi kami kakasya. Sabi ko, ang pangarap ko kasi maipasyal yung pamilya ko ng may sarili kaming sasakyan na, hindi kami manghihiram, tapos matututo ako mag-drive. Hindi pa ako marunong mag-drive maniwala kayo, nung pumupunta-punta ako ng casa. Basta, ah, ang mindset ko no'n ang una kong gagawin isasakay ko yung nanay ko, yung tatay ko, yung mga pamangkin ko, yung kapatid ko, mamasyal kami. Okey, so yun yung pangarap ko, na maparamdam sa kanila yung, pakiramdam na may sarili na kaming kotse. Eh, kasi wala po akong sorry, mahirap kami yung pamilya ko wala akong nakilalang tiyuhin ko, tatay ko, lolo ko, kapatid ko, pinsan ko na may sasakyan. Ang naalala ko lang ho, tricycle. Okey, ni owner wala akong nakita sa pamilya po namin sa Maynila, yung mga tiyuhin ko, wala, wala talaga. Kaya hindi po namin alam ang pakiramdam ng nakakasakay talaga sa loob ng kotse. Although ako alam ko kasi, sa pagne-network nakakaangkas ako sa mga upline ko minsan, gano'n 'no. Pero yung sabihin mong pamilya, sarili, kaya nangarap talaga akong magkaroon ng sasakyan. Ngayon nung papunta na ako sa casa gusto ko 'to, hindi masyadong malaki, hindi masyadong maliit, hindi masyadong mahal. Eto yung first car na gagawin ko sa sarili ko. Tapos ano na yun, eto yung gusto ko rin na kulay. Naging specific na ako ta's inalam ko na yung presyo niya. Inalam ko na magkano yung down payment niya, inalam ko na magkano yung monthly niya. So lahat, lahat 'no ng tungkol doon sa kotse na yun, inalam ko na although hindi pa gano'n ka-ano yung pera ko para maglabas ng sasakyan. Ta's ano na yun, naging goal ko na po siya. Eh, di paglabas ko ng casa baliw na baliw po ako kasi sumakay ako sa loob, eh. Avanza po yun, Toyota Avanza E automatic, champagne color. Be specific, 'no. So, ang presyo po nun sa cash, 870,000. Okey, ang down payment po na kailangan ko ay, 170,000. Tapos ang monthly ko po ay 16,400. O di specific, alam ko na lahat ng buong details ng Toyota Avanza. Hataw lang 'no, trabaho lang, network lang ako. Tapos siyempre mas gigil na ako kasi malinaw na po sa'kin yung gusto kong pangarap, yung gusto kong kotse 'no. Ang nangyari pa po nun dahil naupa ako doon sa Cavite, eh, meron akong tindahan, eh. May tindahan ako, yung inuupahan ko ng mga glassware, plasticware, yung katabi po nun naging available sa Pag-ibig. Hindi ko siya naging nai-cash, pero nasalo ko siya sa Pag-ibig. Okey, so nabili ko po yung isang unit 'no. Ah, Nabili ko yung isang unit, hindi man cash, hulugan din sa Pag-ibig, parang salo, sinalo yung mga tawag dito, ah basta gano'n 'no, yung mga forfeited na mga Pag-ibig do'n sa lugar namin. So, tapos unti-unti 'yun naging motivated ako kasi hindi na ako nangungupahan, okey. Unti-unti yung pinapagawa kong bahay hindi man gano'n kalaki, bahay-tindahan na siya, yung harap ginawa kong tindahan. Maniwala kayo yung bahay na 'yun napa-fully furnish ko, okey. Hindi man gano'n kalaki, up and down 'yun, pero do'n ako nakapagsimula. Tapos eto na nung ready na yung ipon ko 'no. Nilabas ko po yung kotse na Toyota Avanza. Oo, ang malupit nun, hindi pa ho ako marunong mag-drive.
Nagsama ako ng downline ko, hindi ko makakalimutan 'to, si partner Edward Saison. Mga 2 weeks before na alam kong ilalabas ko na yung kotse, nag-aral po ako mag-drive, 1 week or 2 weeks before. Yung Ford Fiera niya po na talagang lumang-luma na kasi may junk shop yung kaibigan ko na yun. Yung pinangahakot niya ng kalakal na parang parang Fiera, gano'n. Practice ako, eh, manual po yun. Practice ako paikot-ikot dun subdivision. Doon pa lang sa pag-aaral kong mag-drive, pinapakaramdaman ko na yung sarili ko, da-drive ko na yung kotse. Imaginin mo, 2 weeks before wala pa naman yung kotse. Ang pakiramdam ko po dina-drive ko na yung brand yung kotse, kahit amoy junk shop yung loob ng Ford Fiera ni partner Edward, ang iniisip ko po yung amoy ng bagong leather, yung amoy ng loob ng bagong kotse, ano na. Tapos paikot-ikot kami ron subdivision sa Sierra Nevada. Drive ako niyan. Alam mo bang excited na excited ako matuto mag-drive. Pero siyempre kung 1 week ka palang magda-drive at hahawak ka ng brand new, nag matatakot ka pa, 'di ba? Siyempre 1 week pa lang, eh, hindi ko pa nga na-experience yung ma-traffic ako o yung maano ako. Basta paikot-ikot lang ako, eh, primera, segunda lang, ikot-ikot. Sabi ko, "Kaya ko na 'yan. Okey na 'yan, at least kahit papaano marunong, lakasan ng loob 'yan." Eto ngayon lalabas na si Avanza, excited na, hindi na po ako makatulog. 2, 3 araw, hindi na ako makatulog. Talagang sobra po akong excited, 'no, at, siyempre after how many years na talagang nagpursige po ako sa network marketing, eh, ito na yung yung resulta. Na-delay pa ng konti kasi hindi available yung kulay na gusto ko. Eh, di lalo akong ano, na-excite. Kasi sabi sa'kin nung ahente, "Okey ba sa'yo sir, silver na lang, okey ba sa'yo sir, yung, gray na lang?" Ay sabi ko, "Hindi, eto ho yung pangarap ko, eh. Hihintayin ko po yung kulay na gusto ko para wala akong regret." Nasa clear book ko na kasi pre yung kotse, yung kulay, ayokong magbago. Hindi nila ako napilit kasi sir hindi available pa yung champagne color. Sabi ko hihintayin ko po. Ito yung gusto kong kulay. Siyempre 'di ba? Okey, talagang nung dumating na po yung kulay na gusto ko, siyempre po pa-drive po kay paring Edward. Labas kami ngayon, sa driver's seat ako, eh, automatic binili ko 'yan hanggang tinuturuan niya po ako. Pagdating po dun sa subdivision namin sabi ko, "Pare kaya ko na 'yan. Ako magda-drive, diyan ka lang sa tabi ko, susunduin ko yung nanay ko." Oo, susunduin ko yung nanay ko. Totodo ko yung aircon, isasakay ko yung nanay ko, yung tatay ko at mga kapatid, mga pamangkin. Ginawa ko po talaga yun, nung araw na yun. Okey, hindi ko po makakalimutan yun, September 6 nangyari po yun. Okey, nung nilabas ko yung kotse, sabi ko, "Nay, sina na po ako sa harap ng bahay namin." Nai-imagine niyo ba yung sarili ko? Na nai-imagine niyo ba yung kuwento ko? Bumusina po ako sa harap ng bahay namin. Pak, 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 pak. Sabi ko, "Nay, nay, ito na. Tara, dali ka ako, sasakay kita, papasyal kita." Yun yung, grabe po yung pakiramdam. Tas tinodo ko yung aircon, niluksan ko yung sounds. Parang ano yan, parang yung sinabi ni Sir Makmak kanina na ayaw mong kumbaga makapagparanas ka ng iba sa pamilya mo 'no, ayaw mo na iparanas sa kanila yung hirap, 'no? So yun po, maniwala kayo sa hindi, 1 linggo nung turo-turuan ako nung partner ko, si partner Edward. Punta kami ng Chowking Dasma, speaker ako, kasama ko pa siya. Ay pa-practice pa ako, eh. 1 linggo sinamahan niya po ako. Tapos, sabi ko, "Pare, dadalhin ko ng Baguio 'tong kotse." Sabi niya, "Talaga?" "Oo, pero hindi kita masasamahan ng gano'ng petsa." Sabi ko, "Kaya ko na." 1 linggo pa lang ako nagda-drive mula Cavite po hanggang La Union, dinala ko po yung sasakyan. Umalis ako ng madaling araw. Pumunta ako dun sa best friend ko, kasi gusto kong dalhin ng Baguio yung pamilya ko. Sabi sa'kin nung best friend ko, "Pare,
Kung sobra lakas ng loob mo mula Cavite hanggang dito sa La Union, na-drive mo 'to ng mag-isa. Hindi na kita papayagang umakyat ng Baguio ng baguhan kang driver, mamamatay ka na maaga sabi sa'kin. Kaya po, ayun, may driver na po kaming kinuha nung papunta kami ng Baguio kaya sabi ko yayaman pa ako, ayoko pang mamatay dun sa sigsag na yun. Pero pag-uwi ko partner, 'di La Union ulit, Cavite. Pag-uwi ko po nun wala na, lakas na po ng loob ko kahit saan na ako makarating. 'No, kasi bakit excited kang mag-drive ng brand nyong kotse, gusto mo lagi kang umaalis. Okey, so yun po ang aking experience 'no, na sobrang saya, sobrang hindi mo maipaliwanag yung pakiramdam ng nakaalis ka sa pangungupahan, nagda-drive ka ng brand nyong kotse at kumikita ka ng medyo malaki 'no. So, yun po yung puwedeng ibigay sa'tin ng network marketing 'no. So yun yung ituturo ko sa inyo ngayon at, maging malinaw sa inyo yung picture mo dun sa pangarap mo. Kasi sa mga bago po na nandirito, eh, posible tulad ko nung nag-uumpisa ako, eh, hindi mo pa alam ano talaga yung gusto mong mangyari sa buhay mo. Although andun na tayo, ang daling sabihin, gusto ko yumaman, gusto ko umasenso, gusto kong matulungan yung nanay ko, yung mga kapatid ko, yung mga anak ko, yung mga pamangkin ko, madagdagan yung kinikita ko, parang bibigay ko yung pangangailangan nila. Pero ngayon magiging specific tayo. Okay, alamin natin ano talaga yung gusto mo, kailan mo gustong mangyari yan, at ano yung gagawin mo para makuha mo yan. Okay ba sa inyo yan? Okey ba sa inyo yan? O Papa Randy, bago ko simulan yung slide baka may gusto kayo idagdag? Actually napapanahon yung topic natin ngayon 'no. So, sabi nga nila Sir Chris, Sir Mac 'no, so nagsisimula ang lahat doon sa mga pangarap mo. Kaya kung sa simula pa lang, eh, hindi ka pa alam yun, hindi mo pa alam or hindi ka pa sure dun sa pangarap mo, dapat as early as now is alam mo na kung ano yung mga pangarap na gusto mo. Be specific, sabi nga ni Sir Chris kanina. Ah, Ano mo na, lakihan mo na. Itodo mo na yung pangarap mo. Todo mo na yung Pare Randy, sorry pare na-mute kita. Pare Randy, sorry, yung minu-mute ko yung isa pare, pasuyo. ayan. Yeah, yan. So yun, kahit naman hindi sa networking mga kapatid 'no, so kailangan, malinaw yung vision mo or yung gusto mong mangyari sa ginagawa mo. Again, mababalewala ang lahat kapag hindi mo nakikita yung sarili mo or hindi malinaw yung gusto mong mangyari. Kaya ngayon Sir Mac 'no, yung bago nating kasama sa negosyo, nakakatuwa kasi, um, nakakatuwa kasi yung mga pangarap mo hindi pang sarili 'no, for family, lawakan mo pa, dagdagan mo pa, 'wag makontento sa pagiging simple. Ano mo, wala namang bayad mangarap, todo mo. Para 'pag nakuha mo, 'di mo man makuha yung todong mong pangarap, 'pag binigay pa rin yung pangarap na hindi mo nakuha, okey pa din, 'di ba? So, kasi minsan sabi ko nga sa'yo Sir Chris, Sir Mac, binigay na sa'kin yung pangarap ko simpleng buhay. Kaso nung nasa simpleng buhay ka na, maghahangad ka pa, eh, "Lord sana hiningi ko na lang pala yung mas higit pa sa simpleng buhay." Alam mo yung mga gano'n? So, ano naman, eh, ang magbibigay ng pangarap mo hindi yan manghuhula. Ano kaya yung simpleng buhay na gusto ni Randy? So, dapat specific. Dapat, Sige. ina-attract mo 'yan, um, pasalamat mo kaagad, "Lord, thank you, ibibigay mo 'tong mga pangarap ko. Lord, thank you kasi alam ko malapit na ako. Alam na alam ko malapit na ako dun sa mga pangarap ko. Etong malaking bahay na 'to malapit na ako diyan. Yung kotse na gusto ko, yung orange 'no, na kulay ganito na alam mo yon, specific ka na, eto yung gusto ko. Gusto ko may resort ako sa Batangas. Gusto ko meron akong may pahingahan yung mga pamangkin ko sa Davao, i-attract mo 'yan Sir Mac. Kasi, karamihan sa atin hindi na napag-uusapan yung pangarap. Bakit? Kasi sa pang-araw-araw na kanilang ginagawa, yung kinikita nila is wala namang natitira. Paano pa nila iisipin yung mga pangarap nila?
Balewala na mangangarap ba ako, wala ngang natitira sa'kin. Ibabalewala ko na yung mga pangarap ko. Kasi nga ang nangyayari sa'kin, eto lang, pang-araw-araw ko nga kapos pa, tapos mangangarap pa ako. Kaya karamihan sa atin tinatamad ng mangarap, Parang di ko naman aabutin, parang di ko naman maaabot 'yan, 'wag na lang. Oh, hindi nga naabot, kasi yun yung mindset, Hindi ko 'yan maaabot, hindi na lang ako mangangarap. Again, that's the power of mindset, power of attraction. Kung ano yung ina-attract mo, yun yung mangyayari sa'yo. Kaya napakaimportante ng mindset. Kaya napansin niyo sa networking or sa ginagawa nating business, puro mindset ang simula. Mindsetting, wala ka pang ginagawa, mina-mindset na kaagad yung isip mo na eto yung pinasok mo, eto yung business na gagawin natin. Yun lang, sir. So let's start our Thank you, thank you, module. thank you. Okay, no, Thank you, sir. bati muna tayo. Thank you, partner Randy, no. Sabi ni Kuya Rolly Santos, good live morning to everyone. Roberto Espina from Batangas. Ah, good morning po. Si Kuya Rolly from Angono Rizal. Ayan, magandang umaga po sa inyo, no. Batiin muna natin ating mga participants for today. Yan. Good morning, Ma'am Amor from Yan, morning. Nasa beach na yata Taguig. si Ma'am Amor, Oo, nasa Na nasa Boracay pare. nasa Boracay na yata si Ma'am Amor. Oo, nasa Ayan. Boracay, oh. Ma'am Michelle Moran, mas maganda ka pa sa umaga, Ma'am Michelle. Nasa Bicol na ata ito. Nasa Bicol na, oo. Iba-iba, naglililipad na yung mga tropa. Oo, Ayan. Ma'am Cristel, nasaan ka ba ngayon, ma'am? Baka nasa California ka, Kaya hindi ka nga, man lang nagsabi, nagkape lang si Ma'am Cristel sa California. Good morning. Good morning po. Ayan. Morning, Tel, ayan. Good morning po. Ma'am Chona Ma'am Cristel from ano po yan? From United State of Lipa, Batangas. Morning sa'yo dyan, Tol. Good morning din po, Ah, folks. EJ Mac from Davao. Ma'am Chona from Abu Dhabi. Ma'am Filda Flaviano, magandang umaga sa iyo, ma'am. Oo. Taga saan po si Ma'am Filda? Location niyo po. Filda. Yan, Ma'am Filda. Aha. Taga saan kaya? Ma'am, pwede niyo pong i-chat i-type niyo na lang para ma-shoutout ko po kayo. Ayan. Ayan. Ma'am Leonisa Labandillo from Pasig. Michelle Moran from taga saan kaya to si Michelle? Kilala niya ba to pare? Parang Taga familiar Cavite sa akin yata. yung Ano pangalan yun? nito eh. Ayan po. Parang magaling sumayaw yan, yung Michelle, Yan ba yun, Brad? Oo. Ay, kumare ko po yan. Love na love ko yan. Maring Michelle Moran. Roberto Espina from Tui, Batangas. Kuya Rolly. Ma'am Violeta from Malabang. Maring Lydia Pagsisihan from Taguig. Yeah. Teresita Diaz. O yun yung ating ilang sa mga new member natin na nandirito. No? Teresita Diaz. Parang kung di ako nagkakamali, ito yung kausap ko kagabi. Ayun. Thank you, Maring Michelle. No? Tama ba Ma'am Teresita Diaz? Naku, walang mga audio tsaka si Ma'am Lydia Pagsisihan. Ito yung bagong napamember namin kagabi kung di ako nagkakamali from Davao. Davao din. Okay, no. So Ma'am Teresita, pa-assist ako nito. Paki-chat nga po. Wala kang audio Ma'am Teresita, no? Tsaka Ma'am Lydia Pagsisihan. Sayang, ano, mag-i-start na po tayo ng Ma'am Filda Flaviano. Good morning sa iyo, no? Kung Yan, okay okay lang na po, lahat. ano? Okay na lahat, Okay na okay. po. May bago tayo, si Ma'am Eileen. Good morning po. Wala Si rin po Ma'am siyang Eileen audio. pang ano yan, from Muslim yan si Ma'am Eileen. Nakabalot yan, oh. Hindi. Ano yan, from Saudi. Kingdom Hello po, good Saudi, oh. morning. Si Saudi of Arabia, yan. Dumadami na tayo talagang. Happy Tuesday to everyone, no? Tuesday ba ngayon? Yes, sir. Ayan, good morning. Sige. Pag-usapan na natin ang ating Module 2, no? So katatapos ng ating Module 1, napakahaba ng Module 1 natin. Ang daming nangyari.
Okay, 'no. So, natapos po ang ating, mga back office training 'no, about sa mga pay-in. So, yung ating, new affiliates orientation. Tapos, nagkaroon tayo ng mga modules, why do we need the trainings 'no, mga 8 deadly pitfalls, ladder to success 'no, why multi-level marketing. So, hopefully 'no, nasundan niyo po. Sa mga hindi pa po 'no, hindi naman naka-attend, uulit po 'to after module 4. Good morning po, Coach Eileen from Saudi, yan. Uulit 'to after module 4, babalik po sa module 1. Pero kung gusto mong, dahil module 'to, gusto mong makuha yung mga topic ng module 1 ko 'no, puwede mong hingin po yung recording. Oo, per topic po mga $10 lang naman isa. Oo, oo. Fine mo 'yan, 'di ka umattend tapos kukunin mo libre, 'di ba? Ano 'yun? Sorry na. Ano ka, hello? 'Di ba? Okey, ngayon ka lang umattend gusto mo attenan mo lang. Hindi, biro lang po. Biro lang po, biro lang. So, puwede niyo pong hingin po sa akin yung recording copy po nun, pero medyo patatagalin ko para hindi ka agad-agad na maging simple lang sa'yo na makuha mo agad. Okay, 'no. So, aside from that, joke lang po 'yun 'no, libre po lahat ito 'no. So, ginawa ko po itong Coach Chris Morning Mentoring everyday. 1 month na po tayo, 1 month na. Congratulations sa aking mga naging Congrats, congrats. estudyante 'no. Mahigit 1 buwan na po nating ginagawa ang paggising ng maaga, pagiging positibo sa umaga, at pag-aaral ng ating negosyo every morning. So, lahat po kayo ini-encourage ko 'no, huwag niyong panghinayangan na bigyan ng oras ang pag-attend sa umagang ito kasi, lalo na yung mga bago niyo pong napapasali 'no, dito po natin sila ihubog, dito po natin sila turuan, dito po natin sila i-motivate at, bigyan ng pag-asa. Okay, so dahil sa naging, usapan natin kanina tungkol sa mga pangarap, na hindi pa nagiging malinaw sa inyo na ngayon, ang topic natin today is, okey, share screen na ako. Module 2. Iyan, 'no. Again, magandang umaga po sa inyong lahat 'no, at, kumusta kayo diyan, kumusta kayo diyan at, okey. Paring Randy, nakikita na? Yes, sir. Ba't nawala yung mga picture natin, yung mga saan ba yun? Yun. Anyari sa ating video, bakit nawawala? Okay, mute muna natin ng marami. Parang may nagwawala. Okay, what to do after registration? Ayan, 'no? Kasali mo, ano ba yung next step na gagawin mo, 'no? So, yung module 1 natin, okay na. Module 2 ngayon, ah, marami kasi sumali lang, ang ginagawa agad, hataw dito, hataw, wala na, bye-bye. Bago ko simulan 'to isang training, simulan natin 'to sa isang magandang kwento, 'no. Meron pong isang bata na meron po siyang computer, okey, PC, desktop. Tapos po isang umaga pagbukas niya ng computer niya, ayaw gumana 'no, ayaw gumana at, ayaw bumukas 'no, may power naman pero ayaw ayaw mag-open lahat. Ngayon tawag po siya ng technician 'no, ah, pagdating po ng technician tiningnan sa harap, tiningnan sa gilid, tiningnan sa likod at, sabi nung bata, "Manong gawin niyo po yung computer ko at, sana matapos niyo po agad kasi kailangan ko po 'yan." Opo, ang sabi niya ang technician, "Sige gagawin ko yung makakaya ko." Nung sinipat ng technician yung, paikot ng computer,
Ah, no, nagulat po yung bata kasi bigla pong hinataw ng technician yung computer ng malakas. Parang sinampal. Okay, no? Nagulat yung bata. Bakit ginawa ng technician na hampasin ng malakas ng palad niya yung computer? Tapos po nung binuksan nung technician yung computer, gumana na. Sabi niya, "Wow!" Sabi ng bata. "Hinataw nyo lang? Naging okay na, gumana na?" Ibang klase po, ibang klase. Napakahusay mo naman, Manong. Eh, sige po, okay na po pala yung computer ko. Eh, tanong magkano po yung babayaran ko? Sabi nung technician, "Iho, bayaran mo na lang ako ng 1,000 piso." Sabi nung bata, "Hinataw nyo lang 1,000 na?" Kanina ang ganda nung sabi niya, eh, "Wow, hinataw nyo lang? Gumana na?" Pero nung hiningi na yung binigay na yung presyo kung magkano, nabago na po yung salita nung bata, 'no. "Hinataw nyo lang 1,000 na? Hindi niyo po ako maloloko, Manong. Bigyan niyo po ako ng breakdown. Paano po naging 1,000 ang pag ah, gawa niyo o hataw niyo sa computer ko?" "O sige, iho, bibigyan kita ng breakdown. Bayaran mo ako ng piso sa paghataw ko sa computer. Pero bayaran mo ako ng 999 pesos sa kaalaman ko kung saan ko hahatawin yung computer mo." Okay? Piso lang po pala yung hataw. Okay? No, so maliit ang bayad sa paghataw. Pero yung kaalaman mo, malaki, yun ang malaki. Ganon din po sa negosyo natin. Huwag kang puro hataw, 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 tok, 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 three, di ba? Ikot ka sa mga kakilala mo, kaibigan mo, mapapagod ka. Kasi bakit? Hindi mo alam sa ngayon kung saan mo pahahatawin yung negosyo mo. Kung paano mo siya hatawin. Kulang ka pa sa idea, no, kung ano yung mga papamamaraan sa paghataw dito kay Live Good Business. Okay? Kaya marami po puro hataw ng hataw sa simula, no? Tapos iniisip agad gusto kumita ng kumita ng kumita, nag-uumpisa pa lang. Kaya dumating po yung time hindi ko na nakikita. Okay? Dati uma-attend ng mga training, dati isang beses, dalawang beses umattend tapos wala na. Hindi ko na po nakita. Okay? So yun po yung mga dahilan, no? So sana na-attendan mo yung module 1 ko, no? Pero kung hindi man, habol ka na lang. Module 2, know what you want. Ito yung pinag-uusapan natin kanina, no? Baka hindi mo pa alam ano talaga yung gusto mo. Okay? Baka gusto mo lang sumali ka lang, sumubok ka lang. Pag hindi ka kumita, after 6 months, titigil ka na. May mga ganun eh. Oh, may kumausap pa nga sa akin o may member ako. Try ko pare, sige, 6 months o 3 months pa. Sabi niya 3 months. Pag walang nangyari, tigil ko. Mababaw. Oh, hindi mo alam talaga, no? Kasi yung isang bagay na dinesisyonan mo, no, decide, umpisa lang yan no? Decision is one thing, ah, pero yung training is everything, no? Dapat mas malalim ka doon, no? Ako, sinasuggest ko, lalo sa mga bago, linawan mo yung picture ng pangarap. Draw your dreams. Draw your dreams, guys, no? O kaya kung hindi ka magaling mag-drawing, pwedeng isulat mo yung pangarap mo tapos mag-print out ka ng mga pictures, maggupit ka o kaya magpa-print ka ng gusto mong pangarap mo. Kano lang magpa-print tas lagay mo sa isang kartolina yan. At least malinaw sa'yo ano yung gusto mong mangyari sa buhay. Okay? Decide ka na nga sumali. Bottom line, kaya naman tayo sumali lahat dito. Wag na tayo maglokohan, wag na tayo kung ano man, lahat tayo may gustong pagbabago sa buhay natin. Tama po. No? So, decide at alamin mo yung gusto mong pangarap mo. No? Parang ganito, tulad ng kinukwento ko sa inyo kanina, nangarap ako ng Avanza, inalam ko magkano yung presyo, inalam ko po ano yung gusto kong kulay,
inalam ko yung mga features niya, nangarap ako ng bahay. Tulad po ngayon, itong pinapagawa kong bahay, nagsimula po ito sa isang picture. Totoo po. Naghanap ako sa internet ng isang medyo modernong bahay. Ano po ito solar type yung bubong nung pinapagawa ko. Sana nakikita nyo. No? At pinasimulan ko lang muna doon sa kabila, no? Tapos po meron siyang malaking corner window. Wow, di ba? Corner window, kitang-kita ko po yung farm ko. Tapos may bintana po sa harap, may bintana doon sa gilid, pero kasi abang po yung magiging sala terrace nito sa kaliwa, so inuna namin tong kanan. Tapos hindi pa ho kasi nabubuo tong bahay na pinapagawa namin ngayon. Nakita ko na siya. Nakita ko na fully furnished. Nakita ko na yung gusto kong itsura. Nakita ko na yung corner window, yung owning window sa taas, no, yung medyo modern na jalousie na kulay brown. Nakita ko na kasi, kaya alam na alam ko yung mangyayari. Nakuha niyo po yung ibig ko sabihin. No? Bigyan ko pa kayo ng isang idea. Na totoo ang mangarap at mag-drawing ng pangarap at totoo na posibleng masimulan mo sa ganito. Kilala niyo po ba si Walt Disney? Ma'am Amor, Sir Rolly, Sir Randy, si Walt Disney kilala niyo po. Yung may-ari po ng Disneyland. Okay? Di ba ngayon kung saan-saan may Disneyland na, Kuya Rolly, di ba? Oo. Good morning, Ma'am Marife. Good morning, Sam Serbolo. Ayan, sa mga bagong pasok po natin, no? Ayan. Ma'am Violeta, Ma'am Eileen, Ma'am Alice Kwasa, hello. Good morning sa inyo. Okay, no? Bakit ko pinapagawa sa inyo tong mag-drawing ka? Si Walt Disney po kasi, nangarap siya ng isang malaking pasyalan na hindi kayang libutin ng kahit sinong tao nino man sa loob ng isang araw. Alam niyo ba kung gaano kalaki ang Disneyland? Okay, no? At malinaw na po sa kanya yun, no? Naging negosyante siya at tinupad niya po yung mga pangarap niya. Pero alam niyo ba na hindi pa tapos ang Disneyland? Hindi pa nag-ooperate, hindi pa tapos yung lahat po doon ng paggagawa. Namatay na po si Walt Disney. Oo, namatay na po siya. Sa burol niya po, maraming mga tao na nanghihinayang. Meron pong isang tao doon na nagsalita, sabi niya, sayang, no? Sabi doon sa asawa niya na hindi na nakita ng asawa mo yung pangarap niya na Disneyland. Alam mo sabi ng asawa niya, ni Walt, diyan po kayo nagkakamali. Bata pa lang po si Walt Disney, si Walt, na-drawing niya na po yung pangarap niya. Nakita niya na po. Wala pa po yung Disneyland, hindi pa po tapos yan. Nakita niya na po sa sarili niya, sa isip niya, sa pangarap niya. Yung lahat po ng design na yan. Siya po ang unang nakakita niya. No? Kasi ginusto niya yan, pinangarap niya yan. At wala naman na siya dito sa mundong ibabaw. Natupad niya yung pangarap niya. Nasimulan niya kasi. 'Di ba? Alam mo kapatid, ang isang pangarap, pag pinaniwalaan mong kaya mo, you're halfway done. Ibig sabihin, naniwala ka, may belief ka sa sarili mo na makukuha mo yung gusto mo. Parang andun ka na sa kalagitnaan. Oh, assignment ko po sa inyo ngayon yan. Isang kartolina, okay, hahanapin ko po sa inyo yan sa mga susunod na araw. Sorry, pwedeng hindi mo gawin, hindi naman kita pipilitin. Walang obligasyon dito, hindi mo ko boss. Okay, pero kung desidido ka, kung naniniwala ka sa mentoring ko, at believer ka ng dream board, at naniniwala ka sa vision na pinapaliwanag ko ngayon, gumawa ka. Ulitin ko, pwedeng mas malaki yung porsyentong hindi mag-drawing ng pangarap niya, hindi mag-print out ng kanyang mga gusto, or hindi isulat. Gusto mo, isulat mo lang. Depende sa'yo kung saan ka magiging komportable. Pero ako kasi, iba kasi na may mga pictures yan.
Lagay mo sa isang kartolina yan. Sabihin mo ng corny, oo. Pero maniwala kayo sa hindi, yung pastor namin sa church namin na pagawa ko. Pastor, kagabi kasama ko rito sa aming farm, no? Nag-samyupsal kami. Dito ba si Pastor Carol? Kasama niya yung pamilya niya nung gumawa siya ng dream board. Kasama niya yung 3 anak niya, kasama niya yung asawa niya, nag-color sila. Tinanong niya rin ano gusto ng mga anak niya. Dinrawing nila sa isang kartolina. Ako po ay nag-conduct na ng 16 batches ng team building. Ultimo kapitan ng barko, principal, pulis, negosyante, doktor. Napag-drawing po namin. Ulitin ko, pwedeng ikaw, hindi mo siya gawin. Pero kung willing ka, hahanapin ko sa'yo yan. Bilang ah, attendees or estudyante ng mentoring ko. Hahanapin ko sa'yo isang araw. Pwedeng bukas, pwedeng sa isang araw. Basta ilagay mo dyan yung gusto mong pangarap mo. Kasi ililay hands ko yan. Pagpe-pray natin ng gusto yan. Okay, no? Pag-usapan na natin. Paano mo makukuha yung pangarap mo? Kanina Ngayon, tanong, paano? Okay? Sponsor people in the network. Okay? Natural, kailangan mo magpasali. Kung maghihintay ka lang ng spillover, kalimutan mo na pong mangarap. Honestly speaking, kung ikaw ay abangers, waiters, nakita mo yung marketing plan, pwede kang kumita through spillover. Huwag ka na pong mangarap. Hindi ka yayaman. Kikita ka lang. Oo, kikita ka, pero hindi ka yayaman. Sa dugtong na tao lang sa'yo. Malinaw. Okay? So, kailangan mo magpasali. Okay? Gumawa ng network. Mag-build ng organization. Learn first how the business works. Aralin mo muna lahat. Okay? Review the 7 ways to earn. Diba 7 ways to earn po tayo? Aralin mo yan. Ako I do suggest, nahihirapan kang pagsabay-sabayin yan. Yung 7 na yan. Kasi marami ka namang ginagawa buong maghapon. 1 way per day. Bago ka, itong araw na to, pag-aralan mo muna direct referral. Paano ba pwedeng kumita? Gusto mo maghapon ka, nakapagpasali ka, $25. Buong maghapon yun, sabihin mo sarili mo, nakapagpasali ka, $25. O gabi na sabihin mo, nakapagpasali ka, $25. Okay? No? Tapos matching bonus. Pag-aralan mo buong maghapon. Yung matrix na yan, pag-aralan mo. Kaya pala ganun. System pala ang nasusunod sa matrix. System pala ang nagpo-posisyon ng mga tao. Okay, kikita ka lang pala ng $25 pag 100 tao na yung naidugtong sa'yo, di napakaliit ng $25. Pag-aralan mo sa matrix, sa bawat mapapasali mo, $25 ka rin. Ba't ka maghihintay ng 100 dugtong sa'yo kung isang tao lang, parehong $25 din? Nagigets? Sa YouTube. Panoorin mo yung mga talk ko, yung mga talk nila Jay Tumboco, nila Dennis, nila Fernan Santiago, Harold Pang, ang daming speakers O tanong, kayo po ba subscribers na ng YouTube channel ko? Napanood nyo na po ba lahat ng video na ginawa ko na presentation? Di ba? Ni Coach Fernan, nabuksan mo na ba yung DMW sa YouTube? Yung iba't ibang mga video tutorial. Aralin mo siya. Ang problema sa iba, gustong kumita, ayaw aralin. Hindi mangyayari yun. Kikita ka, oo. Pero darating yung time, hindi na kita makikita. Kasi inuna mo lang, pwede kang makapagpasali, 1, 2. Pero after that, anong kasunod? Wala na. 7 ways to earn. Kasi simple lang, pag tinanong kita, paano ako pwedeng magbenta? Magkano yung kikitain ko sa bawat benta ko ng product? Baka doon hindi mo alam na pwedeng magbenta rito. Paano kung yung napamasali ko na nakagawa ng malaking grupo, anong magiging kapalit sa akin? Ano pag tinanong kita ng ganun? Nag-Facebook ads ka nga, tinanong kita, may safety net ba yung kumpanya nyo?
Sigurado ka bang tatagal yan? O paano ang safety net? Eh paano mo i-close yung deal mo doon sa Facebook ads na nag-inquire sa'yo kung hindi mo rin alam? Nagigets? O ano ba yung safety net? Yung limit po, may limit kasi ang lahat ng yan. Hindi pwedeng walang safety net ang kumpanya kasi hindi tatagal yan. Lalo na kung networker ang mag-i-inquire sa'yo. Tingin mo may close mo agad yung deal? Sabi ko nga sa inyo, si Chris Tolentino may konting yabang po. Sa 5 taon ko pong pagpapahinga, kung hindi ko na mabilang sa 20 daliri ko ang nagpaliwanag sa aking iba't ibang networker. No? Medyo may yabang ako. Alam mo, nasa isip ko lagi. Kung talagang magaling to, na humarap ulit panibago sa akin ngayon, eh mapapasali niya ako. Opo. Ewan ko po, naka-mindset ako na sorry taasan na to ng bangko. Sa dami ng pumunta sa aking networker, lagi kong iniisip, mas magaling pa ako rito, paano ako mapapasali nito. Totoo po. Sa dami po nang nag-talk sa akin, 5 taon ako nagpahinga, 10 years ako sa networking, tas 5 years, kung sino-sino na po nagpunta sa akin, kung ano-anong offer na yung binigay sa akin. Marketing director pa ng kumpanya, hall of famer pa ng iba't ibang company, nakarating na po sa akin. Kasi nga kahit papaano po gumawa naman tayo ng pangalan sa industriya ng networking. Nagkakandak ako ng iba't ibang mga training, iba't ibang probinsya, nagkakandak ako ng team building. Kaya po nung ako'y napatigil, marami pong gustong makuha yung si Coach Chris, pero talagang nanaig po na hindi talaga ako magsumali ulit eh. No? Kahit pakitaan pa po ako ng magagandang sasakyan, operan pa ako ng 7 slot, operan pa ako ng kung ano-anong promo, hindi pa rin ako napasali. No? Ang katwiran ko nun, kaysa magne-networking ulit ako na magba-binary ulit ako, di gawin ko na lang ulit yung dati ko. No? Hindi pa rin po talaga ako nabulag. Live good lang po. Live good lang ang bumuhay ng dugong networker ni Chris Tolentino. At hindi pa ho ako kinausap hindi nga ako pinuntahan. Sinend lang sa akin yung link. Sabi niya, pare, aralin mo to. Sabi ko, ayoko na niyan, bro. Hindi tatagal yan. Ganun pa ako sa kanya noon. Basta pare, silipin mo lang. At ito lang po yung pumukaw talaga ng atensyon ko. Ito lang yung talagang nagpabalik sa akin dito sa industriya na to. Talagang mabait lang talaga si Lord. Ano po? Pero nung pagsali ko po, binigyan ko na agad ng panahon para aralin tong compensation plan. Tinutukan ko na po talaga siya agad. Unang linggo ko po rito, adjust ng oras. Kasi nagma-manage ako ng resto ko. 24 hours yung resto ko. May pamilya ako, maliliit pa ang mga anak ko. Kaya kung ikaw nagdadahilan ka, pwedeng ako nagdahilan din ako nung umpisa. Pero hindi ko po ginawa yun. Okay? Review 7 ways to earn. Attend 5 booms, 5 times principle. Pakinggan nyo mang buti to guys Every day, may talk ako. Every day, may talk sa DMW. Iba't iba speakers. Atinan mo lahat. At least 5 beses muna. Bakit? Yung first time na pag-attend mo, maniwala ka sa hindi, 20% lang ang na-absorb mo. 80% dyan, negative, fears, and doubts ka pa rin. Yes or no? Paki-type nga po dyan sa chat box kung totoo o hindi. Paki-type nga po. Paring Randy, totoo ba to? Na yung unang attend mo, hindi mo pa naman lahat talaga naunawaan yung marketing plan? Yung Yes. konsepto ng negosyo? Kasi kala nung iba, isang attend lang, pare, okay na eh. Kaya ko na yan, alam ko na yan. Yun po yung mga acne, yung alam ko na yan. Tama eh. Paring Randy, 1 minute lang may kukunin lang ako. Sige. Sige. Sige.
So naalala ko dito mga kapatid 'no, yung sa pag-attend ng BOM. Parang ano, eto yung siguro lahat makaka-relate nung nag-aaral tayo magsulat, 'no? Nag-aaral tayo magsulat, 'di ba nung una hindi naman natin siya alam or hindi pa natin siya kabisado or mali-mali pa yung ano natin pagsusulat 'no. So habang inuulit natin, nagiging nama-master natin yung pagsusulat. Naalala niyo nung bata tayo 'no? So that is also, applicable sa ginagawa nating business. Sabi nga nila repetition is mother of learning. So, kailangan mong ulit-ulitin ang bagay para makabisado mo. For example, sa boxing, ano ba ginawa ni Pacquiao para gumaling siya, mag-excel siya do'n? 'Di ba araw-araw siya nagpa-practice mag-boxing? Si Efren Bata Reyes, kaya siya gumaling sa bilyar kasi nga pagising niya pa lang sa umaga or 'pag natutulog siya baka sa bilyaran na siya natutulog. Pagising niya, practice agad magbilyar. Kaya do'n siya nag-excel. Si Michael Jordan or si Kobe Bryant, 'no? So doon sila naka-focus doon sa field na gusto nila. Kaya kahit hindi ka magaling, as long as naka-focus ka at lagi mo siyang ginagawa, wala kang ibang pupuntahan, gagaling ka. Again, kahit hindi po kayo magaling, gagaling po kayo kasi lagi niyo pong ginagawa yung bagay na yun. Okay po? Nakaka-relate po ba? No, napapansin mo gumagaling ka na eh. Napapansin mo gumagaling ka na kasi araw-araw mo siyang ginagawa. Pansin mo yung mga gustong mag-ano, mag-gitara. 'Di ba yung gustong mag-gitara, pagpa-practice lang 'yan tapos hindi nila namamalayan magaling na silang mag-gitara. So, Correct. lagi ko sinasabi repetition is the mother of learning. Ulit-ulitin mo, hindi kailangang magaling, simulan mo lang at do'n ka papunta. Believe me, talagang gagaling ka. Sa ayaw at gusto mo, gagaling at gagaling ka kasi lagi nama-master mo 'yun, eh. Pag kabisado mo na 'yan, naku po, wala na, walang unstoppable ka na. Gano'n po 'yan. Sige, sir. Thank you partner Randy 'no. Salamat, salamat. Ah, tama 'yun. Repetition is the ma Okay, saan na tayo? First time, ayun. At yung second time na pag-attend mo, 40% na absorb mo. Pero 60% doon hindi mo pa masyadong naintindihan. Imagine mo yung first time mo, akala mo full, hindi na. Yung mani mo sarili mo, yung iba negative ka pa rin, yung iba parang andun pa rin yung takot mo. Ako meaning ko to sa inyo. Unang attend ko po, unang linggo ko dito kay Live Good. May konti pa rin akong duda. Oo, pinag talagang kasi sanay ako sa binary tsaka sa may pinapaliwanag pa kami dati, partner Randy, na pag naglabas ka ng pera at walang ibinalik sa'yo na produkto, andun. Andun yung red flag na scam yan. Wala kasi dati ganun eh. Na may batas pa yan eh na sinasabi sa network marketing eh na dapat pag naglabas ka ng pera, at least 80% bumalik sa'yo product. O paano hindi ka magkakaroon ng konting duda, naglabas ka ng pera, walang kapalit na product? Totoo hindi? Sa mga bago po, hinanap mo ba yon? Inisip mo ba yon? Ba't walang kapalit yung produkto ko? Ay, walang kapalit yung pera ko na produkto? Lahat ng networking meron eh. Karamihan pala, hindi naman lahat. 'Di ba? Tinanong na ba sa'yo yan? O, sabihin na natin, nagra-run ka ulit ng ads ngayon. Paano mo maiko-close yung deal ngayon? Kanina tinanong sa'yo, safety net. Baka hindi mo masagot. Ngayon, walang kapalit yung 2,950 ko. Baka scam yan. Baka lokohan yan. Kasi may batas tayo ayon sa batas na yan ng network marketing na Republic Act 1794, natatandaan ko pa. Na pag naglabas ka ng 100% ng pera mo, at least 80% bumalik sa'yo. Pag bumaba ron, illegal yan. Sige nga, ganunin kita. Ano sagot mo sa akin? Sige nga po, o may gusto pong sumagot. Halimbawa, ako yung kino-close mong deal online.
Baka matameme ka. Sige, next ka na lang. Wala po, wala po. Oo, ayoko na po kayong kausap. Sige nga kapatid, kung gusto mo makahanap ng agila sa online, isang matinding batikang networker ba yung gusto mong maging downline? Eh ganyan yung mga babanat sa yung tanong. Oo, sa compensation plan. Paano ka nakakasigurado na lahat ng mga taong mapapasali mo magsasubscribe? Kung sinasabi mo sa akin, sa 100 tao na downline ko, nagbayad ng $0.25, $25 ako. What make you sure? No? Anong kagarantihan mo na yung 100 downlines na magiging nasa sa organization ko magsasubscribe para bayaran ako ng $25? Sige nga, pagkaganyan yung mga tanong sa'yo. Ito pa, sabihin ko pa sa'yo to. Ikaw ba bumili ka na ng produkto mo? Halimbawa, 2 buwan, 3 buwan ka na sa Livegood. Bumili ka na ba ng product? Hindi pa. Paano mo masasabing maganda produkto, pinapaliwanag mo, ikaw mismo hindi mo pa nasubukan? Ito pa, balik ko sa'yo. Tanungin pa kita ng isang matindi-tinding tanong. Gusto ko lang, para ngayon pa lang naririnig nyo na to ha. Nakapagpasali ka, naglabas ng $50, binalik sa'yo yung $25. Hindi ba red flag yun? Wala nga siyang biniling product, wala kang biniling produkto. Yung kalahati ng nilabas niya, binalik sa'yo, saan napunta yung kalahati? Sa kumpanya. Hindi nyo ba niloko yung tao? Meron kang 1,400, merong 1,400 yung kumpanya nyo. Walang nangyaring bilihan ng product. Recruiting lang, walang produkto, hindi ba red flag yan? Sige nga kapatid, paano mo sasagutin yung mga bagay na yan? Baka matamimi po kayo at isipin mo, naku parang tama nga si Sir ah. Gusto niyo ba makakuha ng script? Gusto niyo bang makakuha ng magandang sagot sa mga mga balitaktakan tanong na yan? Yes or no? Ay, atinan niyo yung ibang Yes, training ko. sir. Atinan niyo yung ibang training ko. Kasi gusto mo lahat pag sama-samahin dito, hindi tayo matatapos. Yung iba kasi paggising lang ng umaga, dahilan na eh. Making yourself the issue. O yun yung kasama ron sa 8 deadly pitfalls. Ginagawa mong dahilan yung sarili mo. Sorry for my word, member na ba lahat? Baka may umayaw agad dito. Hindi kapatid, module 2 na tayo pero syempre alangan namang babyhin pa kita rito. Hindi ka mag-grow. Maririnig nyo po kay Cristolentino yung dapat nyong marinig. Hindi yung gusto mong marinig. Kasi kung talagang babyhin kita, kapatid, susubo ko lahat sa'yo, walang mangyayari. Hindi lalabas yung galing mo. Maniwala ako sa'yo, naniniwala ako lahat ng attendees dito, yung 18 yan. May galing ka eh. May talento ka. Gusto mo nga umasenso, di ba? Matapang ka. Gusto mong, di ba? Ang pangalan, partner, Randy, nung kaninang kausap natin. Sir Yung Mac. bago natin. O si Sir Mac, di ba? Ang lalim ng dahilan niya eh. Ganda nung reason why niya. Talagang gustong-gusto niyang umahon sa hirap, mabigay yung magandang buhay. Pag ganyan dahilan mo, willing ka. Hindi mo gagawing dahilan yung sarili mo na inaantok pa ako eh. Paano ako aatin dyan? Diba? Puyat ako kagabi. Lahat yan dahilan eh. Ba't ka nagpuyat? Ngayon kung puyat ka. Ako nga rin po puyat lagi eh. Hanggang gabi may kinakausap kami online. Walang dahilan sa akin. Pangarap ang pinag-uusapan, nagdadahilan ka. Kahit nga nakainom ako sa gabi. Kahit marami akong bisita minsan sa gabi. Di ba? Wala na. Sinanay ko na sarili. Madaling araw gigising ako. Bakit? May commitment ako. Saan? Sa pangarap ko, sa pamilya ko, sa grupo ko, sa ginagawa ko, sa sarili ko. Whatever it takes, gagawin ko to. Okay? So, ganun po yan. No? So, second time, kala mo naintindihan mo na lahat. Hindi.
Wala kang ibang dapat gawin, atinan mo ulit. Sa third time na pakikinig mo ng business opportunity meeting natin, 60% doon absorb mo na yung understand, no? Yung understand better kasi ganun pala 'yon. Doon pala galing ang spillover. Doon mo marirealize mo, ganun pala ang matching bonus, may generational pa pala 'yan. Unti-unti po 'yan sa third time mo magugulat ka, alam mo na ngayon. Kaya pala may $5 akong matatanggap ka sa second level mo, kailangan pala mag-bronze ka muna. Third time mo 'yan, ganyan na yung mga masasabi mo. Pero pang-apat na attend mo, 80% diyan na-absorb mo na at na-memorize mo na. Yung 20% na lang ang hindi. Subukan mong attenan ng 4 na beses yung talk ko. Nakakabisado mo na. Oo. Alam mo na yung susunod na sasabihin ng speaker. Inuunahan mo pa nga eh. Fourth time yun. Pero yung pang-5 beses na attend mo, na-internalize mo na siya. Gets? No? Know the different approaches on sponsoring by attending trainings before actually do the sponsoring. No, kung naatinan nyo sana yung ibang mga training natin na pwede nyo naman balikan, andun po yung mga different approach, no? Para makapagpasali ka sa networking mo. Okay? Expectation number 4, building and maintain an organization of a leader. Okay, building an organization will make your network marketing business a big-time business. Okay? Noong nagsisimula po ako, syempre ganun lang, 1, 2, 3 tao po hanggang sa dumami ng dumami. Pero ngayon, pansinin niyo po, para na tayong kabuti. Saan-saang probinsya na po tayo nagkakaroon. 'Di ba? Kausap namin tong mga huling gabi, itong 3 days, 4 days ago, grabe yung nangyayari, no? Sultan Kudarat, Davao del Sur, Agusan del Sur, Cebu, 'di ba? Hong Kong. Grabe talagang Don Chris Livegood International na po tayo. Meron tayo sa Dubai, sa Hong Kong, sa Canada. May napasali pa yung grupo ko mga negro eh. Taga saan ba yung mga yun? 'Di ba? Abu Dhabi, meron na tayo, Saudi, 'di ba? Kung saan-saan lugar na po. Kuwait. Hindi ko po nagawa sa previous company ko yan. Ba't ibang bansa? Hindi. Luzon lang. Bihira nga ako magkaroon ng downline sa Bisaya, Mindanao. Hindi. Wala akong masyadong maalala. Wala, na-penetrate lang namin mula Ilocos hanggang Bicol. Ganun lang. Ngayon, imagine mo, international. 6 na buwan pa lang po tayo rito. 6 na buwan pa lang ako, pero ang network po natin, iba't ibang panig na ng mundo. Sa 10 taong ko po sa previous company ko, napudpud na po yung gulong ng kotse ko kakapunta ng Bicol, kakapunta ng Ilocos. Partida po yun ha. May sasakyan pa ako nun. Eto, nasa online na lang. Ang kinakausap ko tuwing hapon, tuwing gabi, iba't ibang lugar na. Hindi ko na po kilala. Hanggang sa lumaki yung network. Ganun po, makapag-build ng organization, no? Organization of leaders. Tingin nyo ba si J. Tombocon, pwede ko pang awatin? Si Mari P. Esquilio? Pwede ko bang sabihin sa kanila, kila Sam Serbolo, kila Ate Ami, tigil nyo na. Baka bugbugin po ako niyan mga yan, baka saksakin ako niyan pag pinatigil. Hindi na po titigil yan. Sobrang laki na po ng network. Nakapag-develop po kasi tayo ng mga leaders. Ngayon, tanungin mo yung sarili mo, kaya ko rin kayang mag-talk? Kaya ko rin kayang magturo? Kaya ko rin kayang magpalaki ng network? Pag nagdududa ka sa sarili mo na kaya mo, maniwala ka sa hindi mo talaga kaya. Pinagdudahan mo na agad yung kakayahan mo. Pero kung aatinan mo lahat ng training na to, matututunan mo po kung paano magpalaki ng organization.
The name of the game is not to convince people to sign up alone, but to follow a duplicable system of activating, retaining, sponsoring, and maintaining an organization. Kasi yung iba po natatapos sa pagpapasali. Nag-sign up na, nag-member na, nag-fill up na, o sumali na. Ang tanong, paano ka maduduplicate? Paano mo tuturuan yung napasali mo? Di ba? Ganun yung nangyari. Pagsaling-pagsali niyan, partner, usap tayo agad sa Zoom or sa turo ko na agad sa yung back office. Kailangan alam niya kung paano mag-encode ng PIN. Kasi hanggang ngayon, ikaw yan, hindi ka na-duplicate. Andito ba si paring Sam? Oh. Sam Serbolo po. Ayan, si paring Sam. Bagong lead ko ba yan? Bagong direct ko yan. Kailan lang. Paring Sam, pinag-i-encode pa ba kita ng PIN? Ako ba nag-i-encode? Hindi. Yung unang ang napasali niyan, busy po ako, may kausap ako, nag-encode siya lang. May video tutorial naman eh. Alam sino lang at si Sai, sabi ko, Fernan Santiago pare, sabi niya, oh, biruin mo. Manood ka lang ng mga video tutorial, matututo ka naman. Ang problema kasi sa iba, inasa na po ng inasa sa upline. O nakakailang encode na sa paring Sam. Basta tinuruan ko lang siya ng basic, pagsali niya, ganito gagawin, pare, ganito gawin. O ngayon, kaya niya nang gawin. Kasi desidido. Gustong matuto. Ako po, in-encode ko yung sarili ko. At never ako nagpa-encode sa upline ko kahit isa. Oh. In-encode ko yung sarili ko. Maya account pa nga eh. Sabi niya sa akin, pare, download ka ng Maya kung wala ka. Download ako. In-encode ko yung sarili ko. Tapos, sa dami po ng grupo ngayon, hindi po ako umasa sa upline. At never po ako napagtok ng upline ko. Upline, may guest ako ngayon, patok ko sa'yo, may gan. Wala. Upline, may pa-meeting ako ngayon. Upline, may pa-big boom ako ngayon. Yung mismong direktang nagpasali sa akin. Hindi ko po inasahan yun. Ang tiningnan ko ngayon, paano ko bibilis? Paano ko mapapalaki yung network mo? Paano ko pwedeng makikumita? Paano ko magde-develop ng organization ko? Paano ko ma-maintain yung team ko? Paano ako makakapag-build ng mga agila sa ilalim ko, ng mga leaders sa ilalim ko? Magpapaka-leader ako para ma-attract ko sila. Kasi leadership is influence. Hintayin niyo po yung topic ko, yung module 3 ko ng leadership. Grabe po yun. No? Next, that everyone in your organization from your direct members to follow a proven system up to the next generation to another. Tingnan niyo po si Ma'am Marife. Nung umpisa si Marife, tinuturuan ko yan. How to encode. Kasi kung mga ganito, kahit papano, motivated na yan, networker na yan si Marife. Tinuruan ko siya. Sabi nga ni Ma'am Marife, andiyan ka ba, tol? Chinaga ko din siya. Yes po, coach. Andito O po. yan. Ma'am Marife, 1 minute nga po. Nung nagsisimula po kayo, nung wala pa po kayong downline, Ma'am Marife, ano po yung experiences nyo ba? Yung pagsali nyo pa lang, ma'am. Okay po. Nung ako po ay nag-join dito, siyempre na-excite po ako, naintindihan ko, naunawaan ko, na kahit busy ako, pwede akong kumita dito. Kaya lang, sabi ko, bago ako magpa-join, ay isasali ko muna ang mga anak ko. Kaya lang, gusto ko ako na ang mag-encode. Tinuturuan po ako ni Coach Chris noon. At sa totoo lang po, mahina ako talaga sa sa cellphone, sa laptop. Tinuturuan po ako ni Coach Chris kasi hindi ako marunong yung screen share. Oo. Talaga isa po sinasabi ko ni Coach Chris. Ang ginagawa ko po, sinusulat ko po lahat ng sinasabi niya para matandaan ko. Kasi gusto ko na pong makapagpa-join eh. Gusto kong mag-encode na agad. Kasi sabi ko,
'pag hindi ko napag-aralan paano ako makakapagpa-join, paano ako mapapabilis. Ngayon sa totoo lang po ha, thank you Coach Chris, talagang tsinaga po niya akong turuan. Talagang isa-isa ako nagsasalita. Sasabihin niya sa'kin, ay minsan 'di ba po 'pag mali ang encode natin sinasabi doon, "Coach paano mo ito, paano ito?" Ay dalawang cellphone ko, ay hindi pa ako marunong mag-screen share noon. Pakikita ko, ang labo pa, ang ano, yung tiyaga ko na na maturuan ako. At yun po, utay-utay po nalaman ko po kung paano po talaga, mag-encode. Tapos lahat ng mga tanong kasi hindi naman ho ako lagi agad nakaka-attend, eh. Madaling araw po at umaga kasi may hanapbuhay nga po ako. Madaling araw at hating gabi ho ako nanonood. Ngayon lahat 'pag may tanong ho ako, tatawag ho ako kay Coach Chris. Kaya thank you talaga na may Coach Chris tayo na andito na handang tumulong po at kung paano natin gawin. Pero sabi nga po, aralin po talaga natin kahit hanggang ngayon po talaga, inaaral ko po. Totally mga about sa cellphone, about sa laptop, about sa ating landing page, sa ating ano, blessed na lang ako dahil lalo't na andito po si Coach Leslie na tinuturuan niya ako utay-utay para malaman ko rin po kung paano talaga. Kaya sa mga naandito po, blessed po tayong lahat. Kasi may Coach Chris po tayo na pinare-realize po sa atin kung paano po talaga natin gagawin ang negosyo natin. Kasi dito po sa negosyo natin dapat yung ultimong mga simple na dapat gawin about sa pag-i-invite, kung paano mai-close, dapat alam po talaga natin. Kasi kung hindi ho natin talaga alam ang ating negosyo, hindi ho talaga tayo lalaki. Mag-aantay lang ho talaga tayo ng spillover, kaya lang hindi ho yung hinahangad po natin ng pagkita, hindi po mangyayari. Kung tayo po tutulungan po natin ang sarili natin, utay-utay, dadami ho tayo, utay-utay malalaman natin para 'pag may grupo po na may nagtanong po sa atin na napasali natin, kaya ho natin agad din masagot. Kasi ang hirap po no'n na hindi natin alam, tatawag pa tayo sa may alam sa'tin, babagal po tayo. Tulad po sa grupo po namin at na andun po halos marami na po talaga na-duplicate na mag-encode, maggawa po ng picture kung paano gagawin, kung pagbili ng dollar, inaalam na halos namamalayan na lang po namin ano, naka-encode na, na lang po sa amin na, "Coach meron po kami napa-join, meron po nag-join ngayon." Yun po, siguro po duplication po talaga, kailangan po natin Yes. ma-duplicate at patuloy po tayong mag-aral. Patuloy po nating alamin kung ano po talaga ang sikreto. Totally wala naman ho talagang sikreto, eh, kasi tinuturo po, binibigay po sa atin, binabagsak po sa atin ng bawat isa. Ano po, ang aanuhin lang po natin dito kung paano natin gagawin. Yun po lagi ko po sinasabi, isa-puso po natin ang ating negosyo. Kasi po kung isa sa puso at isa sa isip po natin po ito, magagawa po talaga natin. Kahit saan po tayo nandun, kahit saan lugar kayo nandun o 'pag may nakatabi kayo, parang tina-target agad ninyo makuha ang cellphone, ang messenger niya. At least 'pag nandun kayo sa bahay niyo, meron agad kayong maisip na matatawagan kasi nabahaginan po natin. Tulad po kanina na i-share ko lang po Coach Chris, Sige, sige, saglit sige. lang po. About po nung paano kayo nagkaroon ng sasakyan. Totally, sa dating network po talaga, nagpapasalamat din ho ako lalo kay Coach Dennis kasi siya po talaga yung bumuhay ng pangarap ko kung paano ako magkaroon ng sasakyan. Kasi hindi ho talaga ako marunong magmaneho, eh. Hindi ako siya po yung that time na yon nung kami nasa other company, sabi niya, "Apply, magsasakyan ka." Sabi ko, "Aba, hindi ako marunong." "Hindi, magsasakyan ka." Sabi niya sa'kin, "Kaya lang bago ka magsasakyan, maglisensiya ka muna." Sabi sa'kin gano'n. Sabi ko, "Eh, wala akong lisensya," pero nagmomotor naman ho ako no'n. Kaya lang siya po yung talaga yung nagpu-push. Ba't ko po sinasabi, yung pong mga mentor po natin 'yan po talaga yung magga-guide sa'tin kasi siya yung magtutulak sa atin kung paano natin gawin. Tulad ko po, dati po na hindi ako marunong magmaneho ng sasakyan, dahil sa kapu-push po niya sa akin, saka ano na niya sa'kin, "Sige kunin mo 'yan, anuhin mo 'yan." Tapos nangangarap ako, ang gusto ko talagang sasakyan no'n ay Wigo Orange. Kaya lang po, nag-apply kami sa Kia no'n kasi parang do'n kami naanuhan no'n, eh. Hindi po ako naaprubahan kasi hindi naman ako may kaunti kang pera nung naaprubahan ka na, eh, kasi tinitingnan pa rin po yung daloy po ng out and pasok po ng pera natin noon kasi mahigpit ho no'n pagkuha, eh. Tapos
dumating po ang time na yung kukuha po na ang kasamahan namin ng bago, magpapalit siya. Ngayon po, ilang months pa lang, ina-track na ho sa akin na sa akin maaano yun, mabibigay yun. Ako ang magdadrive. Eh wala naman ho talaga sa isip ko. Alam mo niyo, 3 days po talaga napasa akin po ang sasakyan na yun. At yung thank you rin po kung naririnig man o hindi. Si Coach Dan Valdivia, kapatid po ni Coach Dennis, siya po talaga yung nagturo sa akin. Nandun po yung pagpapalakas ng loob na kahit hindi mo kaya, gagawin mo. Dahil kinuha mo ang sasakyan, babayaran mo, imamantli mo. Pero sa totoo lang po, blessed tayo. Dahil pag nangarap tayo na magkaroon ng sasakyan, totoo na ang ating negosyo at pag ginawa natin siya, ang totoong magbabayad. Kasi sa totoo lang sa other company ko, sa totoo lang, sariling sikap ko pa naman din po kung bakit ko binayaran. Hindi ko nakuha talaga sa company na aking ginawa. Parang attract lang po. Pero blessed pa rin po kasi nakakuha ko ng sasakyan, natuto ako mag-drive. Pero ang totoo po, blessed tayo kasi nasa live good tayo. Dahil pag tayo po ay nangarap na magkaroon ng sasakyan at ginawa po natin, totoo, si Live Good po ang magbibigay ng pambayad sa atin ng sasakyan. Ano po, kaya sa mga naandito po, patuloy po tayong mangarap, patuloy po tayong makinig sa mga ultimo kalit-liitan na sinasabi po ni Coach Chris at ang bawat isa, si Coach Randy, thank you so much po, na ng bawat isa po na narito kasi magbibigayan po tayo ng tip or ng pampalakas po ng loob sa bawat isa po natin. Patuloy po tayong makinig sa kanila kasi gusto po nila pare-pareho tayong umangat, pare-pareho tayong magkaroon ng resulta. At saka syempre, lagi po nandun, unahin po natin si God. Tulad nga po, Sunday kahapon, sandali na lang po, Coach Chris. Sure, Kahapon po, sure. Sunday. Sabi po dun sa charts, sabi nga po doon na, hindi na ako sisimba sa simbahang ito kasi laging may nagchichismisan, laging may nagdadaldalan. Tapos, sabi po ng pare, yung isang kutsara, iikot mo dito. Isali mo sa isang baso, kailangan walang tatapon. Ngayon, nagawa naman po niya, wala pong tumapon. Napakinggan ko po kasi kahapon. Ngayon po, kung i-relate ko po dito po sa ating negosyo, yung mga nagsasabi po na scam po tayo, mga nagnenega po tayo sa atin, wag po natin pakinggan, magpatuloy lang po tayo. Kasi alam po natin, tayo po nakapakinig, tayo po nakakaunawa. Ituloy po natin kasi isa po ang patutunguhan po natin hanggang dulo. Kasi kung makikinig po tayo sa iba, sa mag-anak natin, ng mga nega, sa mga kaibigan natin na hindi sasali, ay madadala po tayo, parang tayo na rin po yung nagpanakaw ng pangarap natin sa kanila. Kaya tuloy lang po tayo dito, mangarap po tayo, makinig po tayo, at saka syempre, ang lagi pong magpasalamat sa Panginoon Diyos. Yun lamang po at God bless po. Good morning. Galing. Palakpakan naman natin, no? Ma'am Mari P. Esquilio. Grabe. Ang husay mo na mag-talk, tol, ha? Thank you po, Coach. Galing, no? Yan talaga yung sabi nga, napapractice ng gusto. Naalala ko tuloy nung nag-uumpisa po kami ni ma'am, no? Tuturuan kami pareho. Grabe. Imagine that, 4 months ago. Siya lang. Di ba? Pero Thank you ngayon po. po, more than 300 downlines, Ma'am Mari Fe Esquilio. Palakpakan naman natin. Thank you Grabe. po. Ano yan eh. I'm so blessed, no? I'm so blessed. Thank you sa commitment, tol, no? At wala pong malaking network si Chris Tolentino kung wala din po si Maripe talaga, no? Kung live good morning po sa inyo, ayan, no? Nakikinig lang po ako habang gumabayak ng anak ko sa school. Renato na ako. Thank you, sir, Renato. Okay, no? So tuloy tayo. Na-power ba kayo? Na-motivate ba kayo ng isang Batanggenya? Grabe naman yun. Grabe naman. Congratulations. Lahat yan, tol, kwento na lang. Lumilang ka pa ng 2 taon. 2 taon mula ngayon. Yes po, Yung Coach. Claim ko po pagiging talaga. diamond mo, yung pagiging diamond mo, kwento na lang lahat yan. No? Okay. Next. Example of duplicable system. Okay. ABC rule pag-usapan natin pa. Ganda to. Isa to sa nagpalaki ng grupo ni Ma'am Maripe. ABC rule, advisor, bridge, and client. No? Paano ba yan, coach?
before the boom or after the boom, yung mga Zoom presentation po natin, ha? Diba? After nyan, ano ba ginagawa? Yung mga napasali nyo? O yung mga napa-attend nyo, sorry. Ano kasunod? Umattend na. Halimbawa, nasa 30 guest natin sa Zoom, may guest kang isa. Okay? Itimbre mo na yan sa speaker o kaya sa upline mo. Coach, may guest po ako. Ito, pangalan na. Sa Zoom nga talagang kino-close na natin ngayon yung deal lalo't hindi naman ganun karami ang guest di ba? Inakausap na po natin. Ang advisor po diyan, yung upline. Yung upline mo. Ikaw yung bridge, yung CC client, yung guest mo. Okay? So ABC rule at napaka-importante nito maniwala kayo sa hindi, no? Kasi lalo na kaibigan mo yung guest mo, katrabaho mo, kakilala mo. Kahit hindi mo pa kilala, kahit nasa online mo pa yan nakausap. Okay? Message mo yung upline mo. Okay? Ititi up mo rito yung upline mo ha. Tip. Pakilala mo siya sa upline mo. Halimbawa, before or after ng presentation natin. O kaya, ipamomotivate mo siya. Ang tawag namin yan, pa-A. O yun yung mga magic word natin dito ha. Halimbawa, si Kuya Rolly, may napasaling isa. Coach Riz, pa-A ako. Alam ko na yun, pa-advise. Okay? Okay lang ako lang. Okay. Coach Chris, pa-A. Okay, pagka pinakausap mo sa akin yung client mo, please po, ang ititi up mo yung upline ha, hindi yung guest mo. Halimbawa, ganito. Ang upline mo, janitor. Tapos ang guest mo, negosyante. May-ari ng kumpanya. Ngayon, ang pinuri mo pa ng pinuri yung guest mo. Ito po pala yung upline ko. Isa po siyang janitor. Tapos, sir, upline, ito na pala yung guest ko. Isa po itong negosyante. May-ari po ito ng maraming kumpanya. Tingin mo ba yung negosyante makikinig sa janitor? Ganun mo lang pinuri yung upline mo? Ganun mo lang pinakilala? Hindi. Na po, example, J. Tombokon. Kagabi po, ang kinausap namin, gumamit siya ng ganito, ABC rule. Advisor, ako yung advisor, bridge yung si J, tapos may client po kami na kinausap kagabi. Ititi up nyo. O, halimbawa po si Maripe. Halimbawa si Maripe yung upline na ako yung bridge. Ang client natin si Sir Rolly Santos. Okay, ganto diskarte. So Rolly, magandang umaga sa iyo, no. So papakilala ko po sa inyo ngayon yung mentor natin, yung trainer natin, yung isa pong taong makakatulong sa atin. Okay, na gawin po itong negosyo, no. Ito po napakalaki na po ng network, no. Sabihin na natin hindi pa malaki network na upline mo. Ito po nag-uumpisa pa lang pero talagang inaral niya po yung negosyo at nagkaroon na po siya ng resulta po rito, no. Pakilala ko po kayo kay Ma'am Maripe Esquilio, Sir Rolly. Sir Rolly po, Ma'am Maripe, isa po siyang empleyado ng barangay, taga Angono, Rizal. Kasasali niya lang po rito. Okay? At willing po siyang aralin, kaya willing siyang umatin ng training, willing siyang aralin. Ganon. O kaya hindi pa kasali. May guest po ako ngayon, Ma'am Maripe. Coach Maripe, coach, tawagin yung coach. Coach, pa-advise po, may guest po ako ngayon, si Sir Rolly, naka-attend na po siya kanina. Baka may makakapaghingi po kami ng advice sa inyo, no? Para po mas maintindihan ni Kuya Rolly yung negosyo natin. O, ito po si Ma'am Maripe. Purihin niyo po yung upline niyo, huwag yung client niyo. Nagigets niyo ako ron? Gets niyo po ako, no? No? Napaka-importante po niyan. Lalo na during Zoom presentation natin o kaya kahit mga one-on-one home meeting, pinuntahan ka ng upline mo sa lugar mo. No? Pag ipapakilala mo yung upline mo, para andun yung respeto niya, umpisa pa lang, nung mga makikinig o nung isang taong ipapakilala mo. Di ba? Nagigets nyo na. Okay, kasi makikinig yan kahit sabihin mo pang professional yan, kahit sabihin mo pang police yan, kahit sabihin mo pang engineer yan. Pag sinabi po, ito po si Ma'am Maripe, isa po itong successful na network marketer. No? Nakapagpalaki na po ito ng grupo niya dito sa Batangas, sa iba't ibang lugar. No? Kahit pa police yung makikinig kay Ma'am Maripe, makikinig yan.
Eh, mas nauna si Maripi sa kanya, nauna siyang pinakilala, nauna niyang ginawa yung negosyo, eh, may experience siya, eh. Kahit pa engineer yan, makikinig sa'yo yan, Kuya Rolly, makikinig sa'yo yan, Eileen, dahil ikaw yung nauna, ikaw yung nakakaalam. Ako nga, lagi ko sinasabi, abogado ka, may kaso kong asikasuhin, lapit ako sa'yo. Doktor ka, may sakit ako, pa-check up ako sa'yo. Alam mo yan, linya mo yan. Pero kahit kapitan ka ng barangay, kahit konsehal ka ng bayan, kahit anumang profession mo, at paliliwanagan kita ng live good, never mind, ano man yung profile mo. Alam ko to eh. Ano ba alam mo sa matching bonus? Kahit pulis ka. Ano bang alam mo sa force matrix sa 2/15? Kahit manager ka ng bangko, hindi mo naman alam to. Ako ganun, iniisip ko lang. Kahit sinong makaharap ko eh, okay lang po yun. As long as naniniwala kang alam mo ipaliliwanag. Diba? Kahit sa Zoom ha, natapos yung Zoom presentation natin. Kung available yung upline mo, chat mo lang. Upline, pa-iya ko. Power na power yung guest ko. Pakikilala kita. Coach Rolly, pwede nyo pong gawin sa amin yun. Ma'am Eileen, kahit sino po na nandirito. Kung sino yung available na upline, message mo lang. Para maluto natin. Para ma-close natin yung deal. Umattend ng talk. O sige, sabi sa'yo, sige, sabihan na lang kita. Umokay ka lang sa ganun. Sayang. O halimbawa, si Ben. O Ben, tapos may presentation. Okay lang ba pakilala kita doon sa mentor, yung speaker kanina? O kaya yung upline na mismo nagpasali sa akin? Kausapin natin. May tip kami ibibigay sa'yo. May idea kami. O, kinausap natin yan. Meeting after meeting. Na-close yung deal. Kasi bago ka, gumamit ka ng advisor na i-close yung deal. Eh di pasok. Ipiin ka. Gets? Meeting after meeting. O yan na po yun. Kasi marami sa atin, nakapagpa-attend lang, tinok lang, hindi naman nagagawa to. Ito yung nakita sa akin nila Randy, nila Chona nung humataw kami offline. Tama ba, parang Randy? Meeting after meeting. Kasi kahit anong ganda ng talk mo, pag hindi ka marunong mag-close ng sale, sayang lang. Oh. Balikan natin yung closing the sale. Yung closing. Sabihin na natin, meron kang 100 inquiries. Nag-run ka ng ads. Okay? Yung 20 ngayon dyan, na-schedule mong itok. Yung iba, patapon. Okay? Yung good lead mo, nasa 20. Yung 10 ngayon, willing kang makausap. Tinawagan mo, willing makipag-usap sa'yo. Alam mo bang kahit anong ganda ng presentation mo, pag bulok ka sa pakikipag-close ng sale, sayang lang. Ito yung masterin mo sa lahat. Closing. O yan, no? May different topic po ako. Nasa ibang module ko po yung mga objection crusher, okay, yung mga closing ng deal, yung mga frequently asked question, no? Kaya atinan nyo po yung ibang mga training natin. Okay? Dapat maiko-close mo yan within 24 hours. Oh. Ang excitement level po ng baguhang naka-attend, 2 days lang, 48 hours lang. Ngayon, hanggang bukas, dapat ma-close mo yung deal. Mapasali mo siya. Kasi tumagal ng 3, 4, 5, 6 na araw yan, nawawala na sa isip niya. Nung una, excited yan. Pero hindi agad nakasali, hindi agad nakagawa ng paraan. Nawawala na po ang excitement yan. Kaya dapat ma-maintain mo ng follow-up. Oh. Parang isang kausap namin, nakaraang gabi. Interesado na, willing gawin yung negosyo. Pinakilala ko, ako yung advisor, may isang bridge. Bukod pa yung si Jay, isang member. Willing sumali. Tinanong ko na agad. Direktang tanong. Magkano yung kakayahan mo, sir, para makasimulan mo to? Kasi sabi niya sa akin, kulang pa yung pera ko, sir. O gagawa pa ako ng paraan. Tinanong ko, sir, magkano yung kakayahan mo para masimulan tong negosyo? Ang laman po ng GCash ko rito, parang magdadalawan libo lang. Kinausap ko na agad yung bridge, yung member. Sabi ko, Brad, ang cash niya ngayon is 2,000. Kinausap ko yung client. Client,
tingin mo ba kailan mo yan mapupunuan? May inaasahan po akong sahod ko sa 15. O sabi ko, 11 na ngayon. May 4 days lang naman. Sabi ko doon sa bridge o yung member. Kaya mo bang punuan yung 2,000 niya sa 15? Bayaran ka niya doon sa kakulangan. Ngayon pa lang i-encode na po natin yan. Maganda sir, ngayon pa lang masimulan na natin. Tapos yung deal o pay in. Gets? Ganun po yun. Galingan nyo ngayon sa closing. Kahit anong ganda pa ng ads mo, kahit anong galing pa ng talk mo one-on-one home meeting yan. Pag mahina ka sa closing, wala ka rin mapapasali. Sayang lang. No? Parang yung isang kausap ko, interesado ako sir pero wala pa akong pera. Madalas ba yan? Oh, bigyan ko na kayo ng konting tip para bago tayo umabot dun sa ibang module na yan. Alam mo ginanong ko sa kanya? Ano yung naiisip mong pinakamabilis na paraan? O yun yung mga script. Ano yung naiisip mong pinakamabilis na paraan, sir? Para makapag-raise ka ng 2,900 at masimulan mo na as soon as possible yung big time business mo. Sa kanya nang galing. Mangungutang ako ngayon, sir. Sabi ko, tama yan. Dalawang klase utang, isang masamang utang, isang mabuting utang. Ang masamang utang, nangungutang ka pang handa, pang piyesta, pang binyag, pang sabong. Pero kung mangungutang ka, ipupuhunan mo sa isang big time na negosyo online, mabuting utang yan. Makapagpasali ka lang ng 2 tao, sir, bayad ka na sa inutangan. Kaya mo bang makapagpasali ng 2 sa loob ng 1 linggo? Sir, ito pa yung tip ko. Ito yung closing na to Bigyan mo nga ako ng 5 taong, pangalan ng 5 taong unang gusto mong pakitaan ng opportunity na to. Sir, yung pinsan ko si ganito, yung kapitbahay ko si ganito, yung kaibigan ko si ganito. 5 tao lang. Yung warm market niya lang muna. Sir, i-reject ka na nun na dalawa ron, to sumali yung 3, may $75 ka. Tubo ka pa, bawi ka pa ron sa bayad ka pa sa utang mo, kumita ka pa. Kaya mo bang imbitahin yung mga yan? Yes, sir. Tapos, ang laban. Umpisa pa lang, hindi pa nga siya kasali, nandun ka na, ang pinag-uusapan nyo, yung kumita na siya at nakapagpasali na siya. Ano mararamdaman niya? Excitement. Ganun pala yun, mararamdaman niya na nandun na siya sa sitwasyon na yun. Okay? Checklist. Listahan, mga prospect mo. Okay? At yung mga member mo sa ilalim mo. Gumawa ka rin ng tracking sheet mo dyan sa notebook mo. Yung mga bagsak ng tao sa matrix, pag-aralan mo rin. At ako, magagawa na rin po ako ng checklist. Apo, checklist ng mga attendees ng training ko. Kasi bago ko po simulan ang team building, alam ko naman po, ini-screenshot ko po lagi per module ko sino yung nakaka-attend. Alam ko po kung sino yung naka-attend ng module 1 at module 2 ko. Alam ko po kung sino yung nakakompleto ng modules ko. At yung nakakompleto lang po ng modules ko, ng morning mentoring ko, ang po pwede na sumalang sa team building training ni Chris Trulundin. Yun lang po. Kasi hindi mo rin ma-absorb yung buong team building ko pag hindi ka rin nag-a-attend ng mga training, ng mga modules. Gusto ko well-equipped ka na, handang-handa yung isip mo bago ka sumabak doon. Opo, magkakandak po ako ng team building. Kaya magkakaroon tayo ng checklist. Kung talagang ikaw na-attenan mo ba yung mga series of training. So continuous learning and training, develop to your core group. Kahit ilan pa lang yung tao mo, pumili ka na ng mga core leaders mo dyan sa ilalim mo. No? Hindi pwedeng yung napasali mo, yun agad yung core leaders mo. Paano kung may mga leaders sa ilalim? Alagaan yan. Develop your core group. No? Tapos ikaw naman, nakasali ka dun sa core group na yon, dapat ikaw naman na mag-develop sa ilalim mo. Tapos ganun din siya sa ilalim niya. Kahit sabihin mo 20 pa lang kayo o meron kang 3 core leader. Tapos siya ngayon, may grupo na siya sa ilalim nila. Halimbawa, sila yung bronze. Silver ka, yung bronze na yan, yung 3 core leader mo.
Anong gagawin niya ngayon? Magde-develop siya ng tao niya sa ilalim niya. Okay, siya naman ang magkakaroon ng 3 core leader. Gets? Hanggang sa dumami kayo, hanggang sa na-duplicate po ng parami ng parami yan. Okay? Last slide po tayo ha. Okay? Duplication is the key to this business. Asenso ka, dadami ka, lalaki organization mo once na-duplicate ka. Ang tanong, paano ka nga maduduplicate kung hindi ka nagtitraining? Paano ka magduduplicate kung wala kang naituturo? Di ba? Sa ladder of success natin. Duplication lang pala niya. Kaya ko rin yan. Tanong, ano na yung naituturo mo? Nakakapagkanda ka ba ng sarili mong training sa grupo mo? Nakakapagkanda ka ba ng new affiliates orientation? Nag-gather mo ba yung tao mo? Napapa-attend mo ba sila sa Zoom para aralin yung negosyo? Nami-meeting mo ba yung mga tao mo sa ilalim? Para ma-duplicate ka? Yan pala yung susi. Yan pala yung pag-asenso. Yan dyan pala lahat. Nakatuon. No? Ma-duplicate ka. Yung alam mo, maipasa mo. Di ba? Ano sabi ni Jim Rohn? Study, practice, teach. Again, study, practice, and teach. Inaral mo, umattend ka ngayon, i-apply mo sa sarili mo. Pag nasa isip mo lang yan at hanggang ngayon, pipi ka pa rin o ayaw mo magsasalita, hindi mo ma-apply. At the same time, kailangan ituro sa bawat isang taong mapapasali mo. Okay? What is not taught is not learned. And what is not learned cannot be duplicated to others. No? Kaya nga may hagdanan eh. Yung ladder to success, walang shortcut doon eh. To start the business right so we can develop new generation of competent leaders. Kasi pag nasimulan mo ng tama yung negosyo mo, maniwala ka sa hindi. Makakapag-develop ka. Dadami yan. Oh. Creating leaders ang network marketing. Kasi marami rito, sumali lang. Marami rito, hanggang umpisa lang. Pero pag nasinabing leader, yan yung whatever it takes. Kahit anong mangyari, magli-live good ako. Kahit wala akong pamasahe, magli-live good ako. Kahit umulan, kahit mainit, kahit mahirapan ako, whatever it takes, magli-live good ako. Yun. Ganun ang commitment. Kahit i-reject ako ng pamilya ko, kahit i-reject ako ng mga kaibigan ko, hahanapin ko yung mga tamang tao para matupad ko yung pangarap ko para sa nanay ko. Para matupad ko yung pangarap ko para sa mga kapatid ko. Para sa mga anak ko. Pag ganun nakalalim ka rito, wala na. Palag lang ng palag. Palabang ka na ng palaban. Okay? Medyo lumalalim tayo ha. Are you learning? May natututunan po ba? Parang tulog na yata kayo. Okay, paki-type nga. Okay. Paki-type. Ayun, biro. Sige nga. Oo. Paki-type yes kung may natututunan. Again, no? Again, thank you, Ma'am Amor. Thank you sa commitment nyo. Thank you sa pakikinig nyo, no? So, basta ako po. Dito lang lagi si Coach Chris. Nasa likod nyo lang po lagi ako. Okay, sir. Thank you, Sir Renato. No? Thank you, Sir Sam Serbolo, Ma'am Aileen. Kahit pikit na isang mata, thank you. Pikit isang mata. Kirat ka ba, Ma'am? Hindi, inaantok na. Alanganing oras na po kasi sa Abu Dhabi. Unawaan niyo po si Ma'am Aileen. Oo. Kahit lagi nakabungis-ngis po yan, importante, willing matuto. Willing matuto. Ma'am Aileen, huwag kang tumagal dyan, ha? I-goal mo, 6 months, nandito ka na sa Pilipinas. Kasama mo na mga anak mo. Hindi ibang anak lagi yung inaalagaan. Kaya mo yan. No? Again, gusto kong pasalamatan, no? Si Brother Macmac. Opo, Coach, yes.
Makmak, no, from Davao nga ba? Sorry. No? Congratulations and welcome to our team, no? Yes, coach, marami akong natutunan sa inyo. Ayan, medyo konti pa lang. Ayan. Maraming salamat po, no? So, wag po kayong magsawang umattend ng training, no? Bukas maganda po yung topic natin. Kasasali ko lang po, pero parang mayaman na ako. Thank you so much po. Wow. Kasasali niya pa lang, parang mayaman na siya. Na-attract niya na. Opo, magsasama ka lang lagi, makinig ka lang lagi. At sa mga taong may pangarap, sa gustong umasenso. Okay, no? So, kung gusto nyong balikan, no, yung ibang mga training natin about back office, no, magsabi lang po kayo. At wag kang mag-alala po. May series po kasi to, no? So, tinatapos yan. Tapos back to basic po ulit tayo para dun sa mga bago. No? So, again, maraming salamat sa inyong lahat. Hopefully, na-inspire ko na naman kayo ngayong umagan to. Yung energy, yung pagiging positive, no, yung na-develop ulit natin yung ating self-esteem at walang imposible hangga't naniniwala ka, hangga't hinihiling mo kay Lord yan. God is good. Yes or no? God is good all the time. Okay, no? Pabatiin naman natin ang isa sa aking bunsong kapatid. Nandiyan ka ba? Maraming salamat din, Ma'am Flida Flaviano. Ma'am Filda Flaviano, tama ba? Okay lang ba malaman location nyo po? Taga saan kayo? Say hi to them lang. Say hi. Pabatiin naman natin. Tol Leslie, nandiyan ka ba? Hello po. Oy, Tol. Oh, good morning. Good morning po. San Jose del Monte, Bulacan. Yun. Ang dami na nating Bulacan, Tol, no? Parang pwede na tayong mag-motorcade sa Bulacan. Parang lahat ng leg ko yata meron ng Bulacan. Parang after siguro ng Nueva Ecija, next natin ng Bulacan. Tol Leslie, babain natin yan. Magkita-kita Apo. naman tayo sa Bulacan. Willing ba kayo ron, Ma'am Maripe? Ang dami na nating Bulacan eh. Parang pinagitnaan natin yan, Tol, eh. Batangas, Bataan. Opo, Gitna marami. Bulacan. Sana po, coach, oh, sabi ni Ma'am Pilda. Andito ba si Kuya Benny? Lagariin nga natin yan. Wag lang ngayong March, siguro April. Nakita-kita tayo, Tol, no? Kahit mag-banding lang tayo doon, mag-conduct tayo ng ilang training, tapos gawa tayo ng isang presentation doon, kahit sa mga bahay-bahay lang, okay lang. At least mababa natin yung mga leaders natin. What do you think, Tol Leslie? Apo. Pwede, no? Mga April. Apo, mga April po. Dami na eh. Oh, dami na nating Bulacan. Totoo lang. No? Meron tayong San Ildefonso, Giginto. Parang ito yung mga nakaraang araw. Sorry talagang sa dami po ng lagi kong kausap at nagme-message sa akin. Pero sa pagkakaano ko, dumadami na po. Napapalakas na natin ang Bulacan area. No? Ang maganda nun, pag galing tayong Bulacan, Tol, meron tayong chicharong masarap. Na yun. Masarap ng chicharon sa Bulacan. May mga binibilang kami ron eh. Oo. Tsaka meron akong member doon, oh, tsuhin ni Mrs. sa Bulacan, na ini-invite din ako doon. Oo, sige, kita tayo. O yun, bati mo muna, Ma'am Leslie Ann Ikban, our gold rank, soon to be platinum. Magandang umaga sa'yo, Ma'am. Magandang umaga din po. Oo. Medyo ano lang po ako eh. Ay. Apps yung ano. Ha? Nagpi-feedback lang po yung isang cellphone. Kaya medyo ano lang po ngayon. Ano po kasi, may dysmenorrhea kasi kahapon kaya medyo lambot pa ngayon. Pero mawawala yan. Siyempre, iinom tayo ng Live Good. Ano lang, nagdalaga. Dalaga ka na, Tol? Dalaga na. Ayan, good morning po sa lahat na nandito, no? Siyempre. Pakilala kita kay Makmak, bagong member natin sa Davao, Binata. Kasasali lang kanina. Davao. Si Sir Chris eh. Talagang si Sir Chris po ay ano niyan ako eh. Kumbaga ay trip na trip, pasayahin. Yan, trip na trip, pasayahin. So, yon unang-una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Lord, ano? Siyempre, dahil nasa opportunity tayo ng Live Good, always naman, lagi papasalamatan natin. And Sir Chris, thank you so much po. Kasi lagi po kayong nandyan, nagte-training. Hindi po biro yung mag-isip ng
yung maging utak po ng grupo. Hindi po yan biro. Ano po? Kaya sobrang grabe yung emotion na talagang ibinubuhos ni Sir Chris sa pagmamahal niya. Dahil napaka-bless po natin na meron tayong ganang leader. Kasi pwede naman po na tayo may kanya-kanya kilos, kagaya po namin. Hindi ko po sinabing magaling ako, pero kumikilos po ako mag-isa. Pero ang katotohanan po niyan, yung magkaroon po kayo ng ganyan leader, nandun po na nararamdaman ko na meron akong tatay. Yung tatay po dito ha, si Sir Chris po bata pa. Yan, nararamdaman ko po na may tao na alam ko, hindi naman po always tayong malakas, pero never po ako na negative. Alam nyo ba, alam nyo guys, sa mga nandito po, ayan, thank you po sa inyo, lahat na nandito sa team ko, hello din po sa mga bago. Hindi naman po always tayo malakas, pero may mga pagkakataon na syempre kailangan natin ng advice kasi wala naman talagang tao na mag-isa, di ba? Sanay po ako mag-isa, humahataw po ako mag-isa kahit po dati. Dahil alam niyo po, ang best training talaga, naniniwala ako, is yung humataw ka mag-isa. Yun po ang best training. Kasi bakit? Hindi ka sasandal eh. Hindi always mong kasama ang mga kasama mo. Kahit best friend mo pa yan na nagpasali sa'yo, hindi lagi mo kasama. May sariling buhay po ang mga yan, may sarili ang mga yan na grupo din. Pero alam nyo, siyempre, dito naman, ang kagandahan po, meron tayong mga Zoom, may pagkakataon na tayo magsasama-sama, kagaya ng sinabi ni Sir Christian, yung pupunta sa Bulacan. So, okay po yan, okay po yan. Pero alam nyo po, sabi nga, hindi naman po nawawala minsan ng takot sa tao. Pero ang tunay na, siyempre, kailangan natin maging matapang. Yun yung pagpunta pa rin, paggawa pa rin ng isang bagay, kahit kinatatakutan mo, hanggang masanay ka. Yun po ang katotohanan. At yung sinabi nga ni Sir Chris, yung sa closing, tama po yun. Kahit po ikaw yung nag-present, pero hindi mo po na-handle ang objection kasi kaya po nagtuturo si Sir Chris, may mga step by step yan. So yun nga pinaka is yung closing, di ba? Kasi nandun yung na-handle natin ang objection pero hindi naman natin na-close ng tama, di ba po? So yun, ganun po hanggang follow up. So Sir Chris, yun lang naman, nag-ano lang, ko lang, pinababati lang naman ako. Ko lang po, sobrang nagpapasalamat po ako sa inyo, Sir Chris, talaga. You're welcome. Sumulat sa poll, Sir Chris, lagi ka nandyan sa amin. Talagang ako bine-baby mo, sir, kahit na dalaga na. Dalaga na yung bunso ko. Ayun. Nag-aasawa na Thank you yung bunso po. ko Dalaga na po. Pag kinasal ka, tol, ihahatid kita. Wow, nakaka-touch naman. Naka-sports car na tayong na puti nun. Kaya nga. Iiyak na po ako dito sa... may bridal car ka na nun. Naka-sports car na tayong puti. O, di may bridal car ka na. Wow. Yung mapapangasawa na lang ang wala. Ayan. Coach, flexible po yan. Kahapon tinuruan na niya ako sa matik. Tinaruan ka na sa matik? Kasi manual nga pala yung Wigo mo, no? Kasi manual parang, yung Wigo mo. Siyempre, kailangan na-attract natin. Siyempre, ngayong 2024, gusto ko magpalit po ng sasakyan. Siyempre, i-claim na natin, i-attract na natin. Siyempre, manual po yun sa akin. Kahapon mo, sabi ko kasi, kaya ko naman ng matik, gusto ko lang kabisaduhin. Kaya lang, siyempre, maka-modern po kasi ngayon mga sasakyan Siyempre, mag-matic ka manual na. sa akin. Kahapon po, grabe ho talaga itong aking coach na to. Basta nalika ikaw na ang mag-drive. Sabi ko, ako na, hindi ko pa nga alam. Kabisaduhin ko muna kasi iba ho ang kanya kasi bago yung Velos na Ganda ng kotse niya ni Ma'am Leslie. Baka sabi, hindi, kaya mo na. Grabe, coach. Basta tinatakbo. Kaya di syempre naando na. Sabi nga po, kumbaga dito sa negosyo natin, kailangan lakasan natin ang loob natin. Di nilakasan ko ang loob. Sabi ko, grabe ka. Sabi niya, dali mo na sa highway, dali mo. Hindi ko pa makakabisado. Kaya mo yan, kaya mo yan. Sa awa naman po ng Diyos, kami nakauwi ng maayos. Di, wala ko, tol. Naghanap ka ng clutch, no? Naghanap ka ng clutch. Ngayon 2024. Naghahanap ka ng clutch, no? Naniniwala kasi ako, sir, minsan na kailangan natin magtiwala. Hindi lang minsan, lagi. Kahit sa mga leader ko, sir, lagi ko sabihin, kaya mo yan, sagutin mo yan, tawagan mo yan, kaya mo yan. Kasi, sir, pag hindi mo siya kakayaan, hindi ka magtitiwala sa kanya, paano siya magtitiwala sa sarili niya? Kaya mo yan, kahit magasgasan. Sabi ko, kaya naman bayaran, sir. Kaya sabi ko, kahit magasgasan yan sa sakyan ko. Okay yan. Ang ganda ng kotse niya ni Ma'am Leslie. Naka Toyota Veloz yan. Salamat sa Lord.
Ganda ng si Ma'am Maripe nakawigo. Ah, Ma'am Maripe, naghanap ka ba ng clutch na nagpepreno-preno ka? Opo, kasi ang kanya po magkadikit yung na isang paa lang pagaganahin. Ang akin kasi dalawa. So, hinahanap ko dito sa kaliwa. Ay, isa lang Pero di ka paa doon lang ginanin. Kaya sabi ko, napaka-alwan i-drive ng nung automatic. bandang huli naman po, medyo nakakabisado ko na rin. Kaya sabi ko, parang mas maganda nga ang matic. Oo. Alam mo, para sa akin hindi ko naman inaano yung mga nagma-manual. Para sa akin, kaya nga inimbento yung automatic para hindi ka mahirapan. Kasi para sa akin, yung mga nagma-manual pa, mga matatandang driver. Sorry for my word Sorry yung bawa bibili ka ng sasakyan ngayon, pipiliin mo pa manual. Ibig sabihin nandun ka pa rin sa makalumang concept kasi yung manual po ngayon, yung Matic ngayon, meron na ring manual kung gusto mong medyo umarangkada ka Pwede mo siyang i-manual mode 'Di ba, Tol Leslie? Pero yung pagiging automatic kasi kahit nakabitin ka, kahit matraffic ka, kahit hindi ka ganun kapagod. 'Di ba? Tsaka napakasimpleng-simpleng i-drive kahit yung kaliwang paa mo isabit mo sa side mirror. Coach, nagpa-change oil nga po siya ng sasakyan niya. Oo. Di ba may display po. Sabi ko, kung gusto ko talagang sasakyan ay pick up. Nakakita siya ng pick up. Ah. Apply, sumakay ka na, dali. Pipicturean na kita. Oo, i-attract nyo yun. I-attract nyo Kaya yun. madami na akong picture sa bago kong sasakyan. Ano ba yan? Raptor ba yan? Navara? Hilux? Anong pickup Hilux ba? po yung na-picture namin. Toyota Hilux? Ay, napakaganda ng Hilux Ano para sa akin? Usapang sasakyan na to usapang sasakyan sa mga gustong makarelate dyan. Last 5 minutes tayo, usapang kotse to. Ang Nissan para sa akin napakaganda kasi number 1 sa aircon ng Nissan Okay? Ang advantage naman ng Toyota, talaga namang hindi ka mamomroblema sa mga piyesa. Tsaka naman sa kung tibay at tibay lang. Ibang ano talaga ang Toyota. No? Pero sabi nga, kung ano yung nasa pangarap mo, ano yung nasa gusto mo talaga. Pero minsan, Maripe, Ma'am Leslie, pag nakita mo yung isang sasakyan, tas naupuan mo, nahawakan mo, parang iba yung motivasyon. Ito na yung gusto ko, di ba? No? Halimbawa, namimili ka pa lang ng gusto mong next car mo. Ang sarap po ng pakiramdam pagka talagang yes po, sabi ni Ma'am Leslie. Oh, sarap po, mangarap kayo. Pumunta ka sa kasa mamaya. Kung saan nyo may pinakamalapit, kasa po ng sasakyan Baka kasa ng babae yung puntahan nyo Baka kung anong kasa ng casino yung punta mo, sugal yung kasa ng sasakyan. Kung mangarap ka, simulan mo ng mangarap ngayon. Kasi tinuruan na kita kanina, di ba? Ano yung unang slides ko? Okay? Draw your dreams. Mangarap ka na kasi lahat yan posible. No, walang imposible kay Lord. Kaya give your best shot. Andito na po tayo. Andito na yung ating Andiyan pa ba si Paring Randy? Ayan baka pumasok na si Paring Randy. Estudyante po ngayon yata. Okay, so yun po muna tayo for today, this morning. Maraming salamat sa mga bumate, Ma'am Maripe Esquilio, so Leslie Ban, Randy, Ma'am Chona Escabal. Sana nakatulong yung payo ni Papa Dudut. Si Ma'am Chona po yung yung maagang umattend kanina ng 4:45. Kaya pagka yung mga ganong maaga po umaattend, ayan, nakakapagkwentuhan din at nakakapag-payo pa po si Coach Chris doon sa mga Thank you so much, Makmak. This is your best business, no? Ito yung simula mo, Makmak. Give your best shot. Huwag ka lang manawang umattend ng training at hanapin yung mga taong tulad mo na may pangarap din at gustong makatulong sa pamilya mo. No, congratulations and welcome sa team. Sana kahit papano kanina sa mga bago po, Ma'am Filda, Makmak, sa mga bago po, Ma'am Violeta, sa isang bahagi po nung akin training nakurot ko ng bahagya yung iyong pangarap, okay, yung iyong puso, no. Baka dito ko na po makita yung forever ko. Yun, no, may mga ganong-ganong ka pa, Brad, Baka hindi, bukod sa live good, may love good ka pang mahanap dito. Ay, alam nyo ba ang asawa ko po, sa networking kami nagkakilala? Yes. Si Mrs. po, yung aking kaisa-isang babaeng pinakasalan, ay attendees po ng team building ko.
Alam niyo ba 'to, Maripe, na si Donna po ay downline ni Harold Tanchanco dati, ni Doc Harold? Opo, coach. Oo, attendees po ang asawa ko ng team building ng mga ganitong training. Una, intensive training. Tapos kinabukasan, team building po. Pinag-drawing ko siya ng pangarap, din-drawing ako. Hindi, biro lang po, biro lang. Joke lang. Okay. Yes! Oh, Grabe. dito ko nakita ang forever ko. Dito sa networking. Malay mo. Sa mga bago. Tol Leslie, malay mo, dito mo na makita. Pag pinag-drawing mo yung downline mo, tas ikaw ang din-drawing, alam mo na, ha? Kami, drawing yung pangarap, ikaw pala pangarap nung downline mo. Dali ka. Okay. Okay, yun. Maging masaya lang. Masayang umaga po tayong lahat. Ma'am, salamat sa iyo, Ma'am Chona Escabal, Ma'am Filda Flaviano, Leonisa Labandillo. Tita Leonisa, God bless you. Maraming salamat. Pray muna tayo ngayong umagang ito, no? Sino ba? Pwede natin mag-pray ngayon? Ma'am Leslie, Ma'am Maripe, Ma'am Alice, Ma'am Michelle Moran. Pa-initiate nga yung ating mga leader. Closing prayer.